Treasure Hunting Weekend mga ka-TH. Ito'y video namin noong COVID na kapanahunan, 2019. At ito kami sa waterfalls. Ang dala namin dito ay mapa. Ito ang site na nakalagay sa mapa. At ang aming hinahanap ngayon ay itong falls na mataas. Ayon sa mapa ay napakataas ng falls na ito. Kaya ito binaybayan namin ang creek kasi sa itaas nito ay falls. At dito pa lang pagpasok natin, mga man-made holes yan. So gumagamit siya ng mga circle na signs. Ito yung mga trail. Sa unahan ito meron na naman. So ibig sabihin, trail marker. At papunta sa falls ang direksyon nito. Okay, mahalata mo yan ng mga marker yan kasi in every 5 meters ay meron na naman. Ayan meron naman dyan. In every 5 meters ay meron na naman. Yan ay parang letrang D. Yan ang tinuturo niya. So ito na site ay meron talaga ito. Itong dito. At ayon sa ating ka-TH na nag-treasure hunt na dito, ayun klarong-klaro talaga yung butas. Sabi ng butas, welcome. Parang nagwi-welcome talaga siya Ayan, ibang butas yung pinakita ko kanina. Mga pang-5 butas yata to na marker. Merong arrow yan sa ibabaw niya at nakaturo sa pakaliwa. Yung arrow paakyat. Yun Yan yung tinuro ko. Doon naka-point yung arrow sa ibabaw. Kaya 100% meron talaga dito. Problema nga lang, baka napuntahan na ito ng mga treasure hunter noon. Kasi yung marker sa itaas daw na parang balyena, ito na naman So yan, 5 meters na naman yan. Ayun na naman Tama talaga yung sabi ko na in every 5 meters ay mayroon talagang hole hanggang makarating yan doon sa itaas. At ang panghuli niyan ay meron tayong makikita sa unahan na malaking bato na parang balyena. Meron daw marka yun na litra, kaya lang na nabaon na yung bato. At yung natira ay yung parang mahabang triangle at nagturo yung triangle sa waterfalls. Kaya meron talagang sikreto dito sa waterfalls na ito. Yung harap naman ng bato na na parang balyena kalaki na bato, ang harap niyan ay upuan, merong upuan. Natumba nga lang dahil sa baha at sa mga bagyo na lumipas. Napakaganda ng site na ito mga ka-TH ay madulas Nadulas nga ako dyan sa parting itaas. Madulas talaga siya. Ayon sa kwento ng aming kasama dito, kwento ng tatay niya ay noon daw sa panahon ng Hapon ay meron daw diyan parang kuweba o tunnel sa left side ng waterfalls na ito. Anong ganda naman ng niyan. Ganda ng pagkagawa ng hole na yan. Yung nahalata nyo mga ka-TH ay hindi lahat ng bato ay meron yan. Ang nilalagyan niya ay yung mga medyo stable na bato. So ayon sa lolo ay may sa tatay ng kasama ko dyan noong kapanahonan ng Hapon ay merong kuweba or tunnel sa left side. Ngayon nang matingnan namin ay wala, nasarado na. Ibig sabihin, sinara dahil may itinago. Kaya napakalaking proyekto ng may-ari ng lupa dyan kung gagawa siya ng proyekto.
Ayan, mabutas na naman in every 5 meters. Meron na namang ah, big dots. Malapit na kami sa waterfalls. At doon mismo sa waterfalls, yun na nga, yung bato na parang balyena at upuan ang pinakamarker. Ayon sa kasama ko rito ay may nadatnan daw sila dito inabutan na hapon. Dala-dala yung malaking mapa. Nilatag daw sa bato pag nakita nila ay biglang tiniklop yung mapa, tinago at umalis. Kaya ito nga, isa kasi ito sa mapa, itong waterfalls, na kung matagpuan mo ang waterfalls na yan, ay ma-estimate mo na ang layo ng iba pang nakabaon na treasures. So eto, malapit na tayo mga katiyats sa ating destinasyon, yung upuan na bato at yung parang balyena. Wala pa akong gamit dito na na proton itong time na to. Kaya nag-rely lang tayo sa metal detector at sa locators. Maganda talaga kapag may scanner kasi medyo malaking tulong ang scanner. So ito kapag ganitong mga site ang project nyo mga katiyats ay medyo mahirap talaga kapag may tubig. Kapag ganyan ay mawalan ka agad tayo ng ng gana kasi bawat hukay mo tubig ka agad. So ang tsansa lamang dyan ay mga treasure enclosed in the rocks. Or ayun na naman, butas na naman. Masako code, mga butas. Masako, Princess Masako yan ay asawa ni Takeda. Kaya ang kanyang code ni Takeda ay pinangalanan niya na Masako code. Ayan, butas na naman, dami Matitigas kasi na bato yan, hindi yan basta-basta mabutas kung hindi mo talagang silisilin at lagyan ng butas. Paakyat to mga katiyat, so medyo mahaba-haba ng naakyat natin. Kanina pa tayo akyat ng akyat at madulas ang mga bato dyan. Kapag nababasa, madudulas. Kaya ito ang peligro sa treasure hunting kapag na-slide ka at nabagok ang ulo mo sa bato. Siguradong bubukol talaga ang ulo mo diyan. Ayan na naman talagang pang trail ito na mga marker kasi hindi ka ayan na naman yan, klarong-klaro man-made yan. Ito nga lang ay medyo baka gumulong na ito kasi hindi siya gaanong stable na bato. Kaya yan ang mahirap. Kapag gumulong na yung marker, ay hindi mo na matantya kung saan yung direksyon niya. Kung hindi sana yan gumulong ay pwedeng maghukay sa niyan kasi napakalalim na butas. So ito na. Ito na tayo sa sikreto ng waterfalls. Ito na yung paakyat. At aakyatin din natin yan hanggang sa itaas. At ito na yung balyena na bato, hugis balyena. Sa harapan niya ito, yung parang half moon dyan, yan ay upuan. Natumba nga lang yan. Yan ay upuan. At natumba siya. Nakatayo daw yan noon dyan sa may gitna. At gumulong, dumikit siya dyan sa balyena. Ngayon ang balyena parang treasure under ang triangle niya dyan.
Pero ginawan ko ng paraan na malaman natin kung ano talaga ang itsura niyan, yung nabiyak na bato. Dinikit ko yan using Photoshop. At nalaman natin ang totoong itsura niyan ay pahabang triangle pala. At nakaturo siya dito. Ito yung tinuro niya. Yung parang dingding ng waterfalls. Kaya inakyat ko. Baka meron tayong makita diyan. Kung napanood nyo yung mga katiats sa History Channel na World War II Lost Gold. Ganito yung project nila sa may waterfalls, di ba? Binarina yun, mahabang barina. At dito yun, ang nag-drilling nun ay taga Surigao. Inarkila yung drilling. At pagdating sa nasa 100 meters yata yun, ay natamaan nilang hollow ang void. Yun ay Japanese tunnel. At may nakuha sila doong punyal, and then sa susunod na episode ay pinutol na nila ang episode na yun. Hindi na pinapakita yung pagpasok nila sa tunnel. Sa yun? Sa Siargao Island. Sa Surigao pa rin yan. Yung sa History Channel. Meron daw nakuha doon sa tunnel. Yun ang dinig natin. Ito yung puzzle. Idikit natin yan. Makikita natin ang itsura niyan. Using Photoshop. So kung tingnan natin dyan ay parang heart yung sa biyak. Akala natin heart, puso, pero hindi pala. So diyan kung matamata system, diyan tayo maghukay sa harap ng nabiyak. Kasi nandyan yung parang heart na engraved. Pero dinetect ko yan ng metal detector ay hindi nag-detect ang harapan. Kaya palagay ko ang arrow na ito, itong triangle na pahaba, yan talaga ay nakaturo sa waterfalls. Kung hindi nga lang natumba yung upuan na yan, meron sana tayong makikitang iba pang marka. Meron na naman, oh. Ito mga katiyets. Katulad sa mga dinaanan namin kanina, ang pagkabutas, di ba? Ang laki ay halos katulad. Kaya talagang man-made yung mga holes na yun. Masako code. Okay, so detect natin tong balyena. Ayan, baka merong laman yan. Yan lang ang pag-asa natin kapag ganyan, mga waterfalls at creek. Ang malalaking bato ay i-detect nyo talaga. Yan lang ang mga pag-asa. At kung maghukay kayo, ay talagang napakagastos. Kasi gagamit kayo ng 3 submersible, 2 submersible para matanggal yung tubig sa hukay. Kasi abunda ng tubig dyan. Nandyan yung source ng tubig kasi waterfalls. So ito na, idikit na natin. Ayan, oh. Dinikit natin mga katiyets. Ayan, oh. Yung bato na nabiyak, pinagdikit natin. At dito makikita natin ang itsura niyan. Grabe talaga ang kalikasan, no? Kaya ng kalikasan na biyakin ang malaking bato. Ayan, yan yung itsura niya. At siya ay pahaba na triangle. At siya ay arrowhead. Arrowhead siya. Tinuturo niya yung waterfalls. Or kung hindi man waterfalls ay yung sinabi ko kanina na sa bandang kaliwa ng waterfalls ay mayroong tunnel daw yan na sumisilong din ang mga Pilipino na kaibigan ng mga Hapon ay nakapasok din doon sa tunnel na yun. Diyan daw sa may waterfalls. Kaya yan siguro ang siguro tinakpan nila, pinasabog yung
yung entrance ng tunnel, kaya sarado na ngayon. At tiningnan ko yung yung left side ng kaliwang side ng waterfalls ay merong mga durug-durug na bato. Kaya pwedeng inano nila, dinadynamite, dinamita ng dinamita. Kasi daming durug na bato doon sa gilid ng waterfalls. So yan, start na tayo pag detect sa buong bato. Pati itong upuan, baka merong nakasuksok lang dyan. Yung bato na biyak dyan, yung balyena, sa ibaba daw niyan, yung may lupa na, merong marka na parang English ang pagkasulat. Kaya lang na dahil sa landslide ay kumapal ang lupa dyan. Kaya hindi na yun mababasa pa. Ang pag-treasure hunt ay nakakapagod talaga yan. Kapag malaking ganitong lugar na malaki, ay nakakapagod ang pagsurvey. Hindi mo makukuha yan ng isang araw lang. Dapat ay aabutin ka dyan ng isang linggo, ganyan, isang buwan, ang pagsurvey ng lugar kasi napakarami namang mga signs. At maraming dapat i-test dig. Okay, so itong mga detection natin dito ay hindi siya walang gold, meron lang mga minerals sa mga bato. Meron tayong part 2 sa video ito. Ang part 2 niyan ay pag-akyat namin sa waterfalls, mga katiyats. At napaka-thrilling. Sa lahat ng lakad ko, ito yung pinaka-epic. Epic siya kasi ang waterfalls ay vertical, hindi yun slanting. At naakyat namin gamit lang kami ng kapit lang sa mga kahoy. Pero hindi natin mahalata na talagang siya na vertical wall kasi may mga kahoy na magkakapitan. Kung walang kahoy yun, talagang hindi mo maakyat yun, ang waterfalls. Okay, so wala pa kaming natagpo ang positive dito, mga katiyats. Kaya pahinga muna kami. Sa next episode ay patuloy tayo sa pag-akyat at pag-detect nitong surroundings ng waterfalls. Okay, at dito na magtapos ang ating video dahil napakahaba na. See you on our part 2 video ng video nito. By tomorrow. Ako'y magpaalam na. God bless us all.